Ay, magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito, no? Kay George Garcia. Ha? Comelec, no grounds for nuisance found against senatorial aspirant Kibuloy. Kay Carmina Constantino po ito eh. No? Growing your dream business and selling products that are loved? Ano lang ho to, one day ago. Oh, interview rito kay Comelec Chairman Garcia. Pakinggan ho natin yung ano ni Garcia ha. Magbigay lang ho tayo ng konting reaksyon din. Oo. Sa sinasabi niya. Use that as you reviewed the COC of disgraced televangelist Apollo Kibuloy. Well, no, as far as Mr. Kibuloy is concerned, Ma'am Carmina, number one, nobody filed a petition to disqualify him, or number two, there was not likewise a petition to declare him as a nuisance candidate. If the Comelec will motu proprio cancel his candidacy because he will be considered as a nuisance candidate, we must also have to understand that Mr. Kibuloy has a lot of supporters. It may not be of the millions that others may have, but just the same, we cannot discount the fact that he has likewise supporters, and that's very important for purposes of determining whether there is that seriousness. Now, as regards accountability, Ma'am Carmina, that's a different matter altogether. We have to understand that Wala daw hong nag-question sa kandidatura niya. Oh, wala raw hong nagpoprotesta na ideklara siyang nuisance. Kaya wala silang magagawa kung hindi tanggapin si Kibuloy. Pero maganda ho tanong ni dito ni Carmina Constantino. Pakinggan ho ninyo, mga friend. no person will be disqualified or candidacy cancelled simply because he has a pending case. Not until there's a final judgment will there be a removal of the name from the list of candidates, and therefore we are still presuming him innocent until the guilt is proved after the so-called judicial process. Tayo na mabigat doon, mga boss, no? May katukuyan siya, di ba? Hindi pa naman nadideklara raw na akusado lang siya, pero hindi pa siya parang nakakatakot yung mga ganito, mga friend, no? Parang ibig sabihin ni Garcia, may posibilidad pa. Kasi hindi pa raw guilty, hindi pa naman proven guilty. May posibilidad pa nga na makalusot itong si Kibaliw, no? Santambak ang kaso nito, pero hindi ho diniklarang nuisance candidate, no? Patuloy natin. So you were you were tentative in your decision, or was there even some hesitation just because of the supporters of the pastor? Well, we already declared Mr. Kibuloy as a legitimate and valid candidate, and of course nobody will prevent anybody from still filing a petition to disqualify a candidate now and until election day for other grounds. But the remaining issue that was hurdled by Mr. Kibuloy was the issue of whether Kailangan pala may mag-file daw ng petisyon para ma-disqualify. Kung sila ang Comelec, hindi nila i-disqualify si Kibuloy. Hindi nila gagawin. Kung may magpa-file, aaralin nila kung paano. No? he should be considered as an independent candidate or a candidate of the original candidate of the party of which the certificate of nomination was attached to his candidacy. And it was already resolved. He will be running as an independent candidate, Ma'am Carmina. Right. But then what happens is still connected to him. What happens then to Attorney Sunny Matula? Because as I understand it, the faction by which Kibuloy used, the faction of the WPP, as I understand it, they're Maliwanag ko, sabi nito si Garcia, hindi talaga nila, hindi sila pwede magdeklarang nuisance si Kibuloy. Wala nga raw sila makitang rason para deklarang nuisance si Kibuloy. Hindi pa ba rason yan? Basta palagay nyo mga ka-warriors, na ito si Kibuloy may sayad. Hindi siya normal. At hindi naman siguro kaano-ano sabihin mo na meron kang mansyon sa langit
nadadaan sa yung kaluluwa ng tao bago ka makarating sa ano, kailangan pipirma pa siya. Napahihinto niya yung lindol na siya ang appointed son. Puta, kung ako si Garcia, puta nga, hindi kita ano. Sira ulo mo. Di ba? Marami sinabi si Kibuloy na ano eh. Oh, pag siya raw naging presidente, gagawin niya 5 piso bigas eh. Pero wala Senado, wala Kongreso, sa kanya lang na lahat ng budget. Gagawin daw niya maunlad ng Pilipinas. May sinabi siyang ganyan. Oh. Hindi ba grounds yun na pinatatakbo mo, baliw? Ngayon, maski ipasay kaya Tres mo to, sigurado pala hindi ho normal para ideklara mo na ikaw ay appointed son ng Panginoon. Ay, patong-patong na yung ano, nagrereklamo, naginahasa sila, meron pa sa Amerika. Hindi pa ba sapat yun para ideklara mo na nuisance candidate yung kandidato na yan? Tapos ang rason lang nitong si Garcia hindi pa naman ika-proven guilty yan eh. Paano kung ma-guilty? Pero palagay mo na, nanalo si Kibulog. Palita ko, mukhang susuportahan yata ng iglesia. Magsasanib puwersa raw yata iglesia sa kahit kung Pilipinas, ano ba? Sabi ni Garcia, di ba? Marami raw supporter, marami raw boto, kaya hindi lang basta-basta pwedeng ideklara ang nuisance candidate si Kibulog. Maski na may sapak. Kung para kay Garcia, normal yan tao na yan. Kung para ho sa akin, talagang baliw ho yan. Sira ulo ho yan. Kung ako tatanungin nyo, sira ho talaga. Oo. Di ba? Para sabihin mo, ikaw appointed son, na yung Panginoon isumanib na raw sa kanya, siya na raw ngayon ng bagong Diyos. Panginoon. Mga boss. Pero ang COMELEC, at wala raw silang makitang grounds para ideklara ang nuisance candidate itong si Kibaliw. Di ba? Hindi ko maintindihan. Punta ho tayo dito kay Kimo. Kay Kimo. Oo, dali ha. Yan lang ho sa akin. Kung ganyan ang sa pamantayan nila niyan, maski na sana pinatakbo nila yung mga sirari na ulo na mga Sharon the Chosen One, yung babae. Malay mo na may botante rin yun, di ba? Ganyan din lang. Hindi tuloy mawala sa isip ko yung yung napatay na gobernador. Oo. Ruel. Si Governor Ruel, ano ba yun? Basta Ruel na may tumakbong Ruel din, nakapangalan mismo niya, Digamo. Nagkatalo lang sa saka sa pinayagan ng COMELEC. Tumakbo yung peking Ruel Digamo at nakakuha ng boto 5,000. Grabe ito. Ngayon, sabi nung Supreme Court, hindi ikayan. Disqualify ikayan kasi ganito ganon. Walang nakalaya pinatakbo yun, gobernador Walang kapasidad yun para manalo. Yung talagang nanggulo lang. Pero pakakayag ang COMELEC, nakatakbo. Di ba? Ewan ko, mga friend. Punta ho tayo dito kay Kimo. No? Ito naman si Kimo, maraming sinabi sa Quadcom. Robin Padilla on Quadcom findings. Malaking kasinungalingan. Sinungaling daw kayo mga Quadcom. Hindi namin matatanggap. Quadcom kayo. Minto na kasi kayo. Wala na pala kayong magagawa Pagmumura lang kayo nito mga to. Sinungaling. Sabi nito si Kimo. Pagkomento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa niyo po yung aming Gayang-gaya nito si Digong. Ganun din siya. Diyan si Digong, parati po kinakausap mo, ganun.
Ganyan na rin yung style niya, oh. Yan, oh. Naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement na umaga yata, no, na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isa malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh yes ma'am, definitely. Bakit po? Sa akin naman po malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. New tank. Ay, nako, Kimo. Mga boss. No one, nothing is impossible. No? Dito, sa Pilipinas. Nag-number 1 si Kimo. At, sabi ni Panelo, kung mai-impeachin nila si Sara, si Kimo ang patatakboy namin presidente. Wala hong imposible. Wala pong imposible. Mag-number 1 si Kimo. Matalo sa troll magkakatalo sa troll at saka yun nga sa sa anong klaseng bilang gagawin diyan. Wala ho talaga makita ng dito. Hanggang may bali yung 2025 election yun na magdidesisyon diyan kung ano mangyayari dito sa Pilipinas. Pag lumusot si Bato, si Bongo, hindi mo masasabi talaga mga friend. Oo. Si Ipe. Much more, baka lumusot si Kibuloy. Putang klase Senado yan. Putang yan. Marami pong maski sabihin mo sa tao maski ano pang sabihin natin kaya dasal na lang talaga. Heidi Mendoza yata senatorial candidate pero wala ho yata sa survey pero napakagaya dating COA commissioner, no? Pag nanonood ho ako doon sa mga kagaya sila Christian Siguera, Professor Cielo Magno, Richard Hidarian, tawag dito, buti. Sino pa? Nasaan ako? Dumating ho yung mga apo ko Oo. Sino pa isa? Laila de Lima, mga tumatakbo hong mga senador na may pwede hong hindi ho magnanakaw. Ang nananalo ho yung mga ganyan, sige. Magulong-magulo ho, budget ngayon, oo. Siguro nakikita nyo naman. Yung mga vlog, halos grabe. Wala ho. Yung pera, putang grabe. Parang tapos yun nga, yung impeachment ni Sara, wala pang wala pang pumipirma yata, sabi nga ni Attorney Enzo kanina. Nang pipirma lang kami ng ganun-ganun lang, ano ba? Pera-pera ho yan
Pera-pera ho yan eh. O, di ba? Sa dami ng pera nito si Sara, anak ng pating, baka magkaroon na highest bidder pa yan. Kung sino ang ano. Kawawa ho talaga si Juan de la Cruz, mga friend. O, buti pa nga sa South Korea, di ba? O, sige, fight. Ito, wala na. Yung mga tao, wala akong ano. Hanggang ngayon, sumisigaw pa sila, Duterte pa rin. O, diba? Maski nakitang-kita na nila kung paano sinalabusab yung pera ng Department of Education, yung Office of the Vice President, mga Mary Grace Piatos, masyado ng bulgar, no? Pero sabi nga ng ano, no, to, yung Department of Justice, kukuha pa raw sila ng mga sapat na ebidensya para kasuhan si Digong. Maganda ho yung mga comments niya eh. O, mamaya magkulabo tayo, no, mga friend, no. Ano masasabi ninyo mga kikimo? Ayun, sige mo. Ayun na. Mahirap magsalita dyan. Pero mali yung Quadcom na yan. Nisira nila ang Duterte. Meron pa ba sisirain dyan? Kimo. Wala ho mga boss. Ganyan lang. Comelec, isipin mo, wala raw silang makitang grounds para gawing nuisance candidate si Kibuloy. Utang mo naman, ano ba yun? Dahil hindi pa naman daw nagkakaroon ng verdict na guilty. Di ba kagaya ng mga iba, pag nakita nyo si Pamatong, abogado si Pamatong, kada tatakbo si Pamatong, dinideklarang nuisance candidate. Matakbong presidente si Pamatong. Ang gusto lang mangyari ni Pamatong, kung siya magiging presidente, gagawin niyang Amerika ang Pilipinas. Kumbaga sa ano, parang, parang gagawin province of United States tayo. Yun ang gustong mangyari ni Pamatong. Disqualify si Pamatong. Oo. Parang, di ba, sabi rin ni Digong na dideklara rin niya na province of China na lang itong Republic of the Philippines. Parang gano'n lang. Pero si Pamatong parating na di-disqualify. Oo, nanunusin candidate si Pamatong. Bugado si Pamatong, namatay na yata eh. 3 beses na puro nuisance. Si Kibuloy, isang take lang. Hindi nyo ma-nuisance candidate si Kibuloy. Maliwanag naman, sikat ng araw. May sira sa ulo. Oh. Di ba? Ang tanong dyan Comelec, what if nga nanalo yan? Oh. Kung nanalo yan, dahil nga mag-merge daw ang Iglesia ni Cristo at KOJC. Nanalo yan. Oh. Isang tambak yung kaso dyan. Sabagay, not proven guilty pa rin, di ba, Garcia? So, may possibility ma-acquit? Kasi, hindi pa guilty. Di may posibilidad na ma-acquit. Ganun ba yun? Yun Yun ang ibig niya sabihin Kaya hindi namin pwedeng wala kang makitang grounds kasi wala pa namang verdict Oh. Pero yun nga, yung naniniwala kang Rod sa mga pinagsasabi niyan, yun lang para sa akin, Garcia. Na yan, walang tama sa utak. Na yan, may mansion sa langit. At yung kaluluwa mo, Garcia, hindi po pwede makarating sa langit nang hindi dadaan kay Kibuloy. Yun. Naniniwala ka doon. Kaya wala kang makitang grounds para i-deklarang nuisance candidate si Kibuloy. Hindi ka believe. Di ba? Yun. Oh. Pinaniniwalaan mo yung sinasabi ni Kibuloy. Kasi hindi mo siya ma-deklara si Raulo
O, di ba? O. Kasi kung di ka naniniwala sa pinagsasabi niyan, idideklara mo yan, nuisance candidate yan. Automatic. O. Na meron siya 8 milyong, sinasabi na nga mismo ng miyembro niya. Anong 8 milyon? Inimbestigahan na nga ni General Marbil na iniikot na niya kung saan merong si Kibaliw. 8,000 lang daw yata miyembro niyan sa Tapos sabi 8 milyon. Oh. Wala pang araw 8,000 lang ang ni General Marbil Oh. Sabi mo mali, sabi mo 80,000. Pero hindi, talagang siniyasat kung saan-saan merong branches yung kulto ni Kibuloy. Ang nakuha lang, ilan-ilan lang Oh. Tapos sabi niya 8 milyon ang miyembro niya. Putik yan. Mas marami pa siya sa Iglesia ni Cristo. Sira nga ulo O, di ba? Oh. Kung matino naman pag-iisip mo, maniniwala ka sa mga pagsasabi niya, mantakin mo yun, oo. Ewan ko sa inyo. Pero yan ang kaya nga walang imposible Yun nga, kung sakasakali, mga boss, at makakabalik yan si Kimo, nandun si Kimo. Mananalo si Kibuloy. Huwag naman sana, putik yan. Saka si Bongo, si Ipe, si Bato, 3 tulpo, 8. Estrada, 2, 10. Tagal si Dado. Patay tayo dyan. Wala. Kaya may katuwiran si BP Lenny, na hindi na siya tumakbo senador. Yun ang makakasama mo sa Senado. Baka matalo pa siya, lalong kahiya-hiya Oo. Makamaski si El Joke nun, hindi na yata tumakbo oo. Pero maawa kayo. Yung Pangilinan, saka si Bam Aquino. Oo. Toto Kausing, ewan ko kung nakabalik si Engineer Toto Kausing, si attorney, nuisance candidate. Diyos ko. Ay. Mag-collab na ho tayo. Umiiyak yung baby ko. Umiiyak ko yung baby ko. Pasensya na ho Erin Valera, shout out. Road to 24K subscriber. Layo pa yan, friend. Okay na yan, di ba? Ed Torres, shout out. Matatapos na ang term ni Bongit. Di makakasuhan dito yung mga yan. Mapera sila. Gandang gabi, Karok. Sinabi mo pa, Ed Torres. Dapat talaga ICC ang kailangan, di ba? Kaso saan biglang nakain nito, biglang nag-imbestiga sila kung kailan ba. Sa halip na dito pa nila kakasuhan. Sana yung nakuha ninyo sa investigasyon makikooperate tayo sa ICC. Bahala na si Lord, di ba? Jose Vivas, welcome to the club. The best that ever happened, the creation of Quadcom. That with their deeper investigation on the recent issue, is discovered so many gruesome anomalies. Thank you, Quadcom. Yun talaga, di ba? Pero sana yung mga nakakuha nilang pero yung mga dating na yan ilan lang naman yung mga yung mga pagnanakaw lang ni Sara, di ba? Pero yung tungkol kay Duterte, mga halos sinabi na lahat ng buong-buo ni Las Cañas sa Mutabato yan kung anong klase yan, drug lord. Lord of all drug lords nga, di ba? Mamamatay, talaga nagbabayad yan. Pinagsama-sama ni Duterte sa Davao yung MPA, mga rebel attorney, saka mga police. Pinagsabi ni Matabato, hindi ka tahimik ang mga tao dahil takot sa Davao Death Squad. Sinami lahat ni Matabato sa kanyang di ba, naka-live. Sinabi na nga, di ba?
Aminado naman si Duterte na siya ay bastos at walang iya. O, may mga nadagdag man doon sa Quadcom, konti lang. Pero yun nga, halos pinagsusurot pa sila ni Duterte nung pumunta ron yung si Duterte. Wala namang matapang na nakalabas sa kanila. Di ba? Nanggulo lang si Duterte ron. Minakontempan nila si Duterte. Parliamentary. Ano to? ICC, Maril Pabianak, shout out. Lamang ating parliamentary courtesy. Tapos binabastos na sila. Courtesy pa rin. Wala talaga to. ICC lamang ating maasahan sa bansang ito. Imagine po, nangungumilgil sila sa investigasyon. How come parang apoy na binuhusan ng tubig? Ni wala silang makuha na pirma. Ayawan na po tayo. Ay nako, mahal ka. Wait ko lang po pabago ng yung content. At least po, sa channel nyo may pagbabago. Pero sa palabas nila, nakakasuka na. God bless our country. Nagpapatawa ka ba, Malo? Inis ka, ha? Kalatibaya, shout out. Pero tama ka, anak, ha? Okinawa, Japan. Librado Ludovico, shout out, ha? Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Putik yan. Ipasa Diyos na lang ang mga bagay na yan, pwe. Yan ang hustisya sa bansang ito. Wala kang magagawa. Yan na nga, putik yan. Michelle Edwin, shout out, my friend, ha? Librado ulit, oh. Nakakasuka, nakakawalang ganang hustisya ang bansang Pilipinas, lecheng hinduropot, mga Dutertaning. Tamaan nawa kayo ng kidlat, mga halimaw, salot, mga makakapal ang mukha. Hoy, dito sa balat ng lupa, libre kayo, pero hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Lecheng yawa. May tulog to. Librado ulit, oh. Ay nako, Bleng-Blong. Ano ka ba, balahura mula ulo hanggang paa ang inabot ko sa mga mag-amang halimaw, tapos ganyan ka kalambot. Aba, baka isang umaga sa labas ng palasyo kapulutin. Hindi yan pwede sa matandang Marcos. Sana wag bumangon ang tatay mo. Ako minsan hindi ako naniniwala sa multo, hindi ako naniniwala sa multo, totoo. Hindi ako naniniwala sa multo. Oo. Hindi ako naniniwala dyan. Edmundo Cheng, kung may multo, di minulto na ako. Dami ko tinatawag na gusto kong makausap na wala naman, di sila pupunta. Di wala ako pupuntahan. Di ba? Edmundo Cheng, yung multo, katang isip din yan. Edmundo Cheng, God bless you. God bless you, pre. Ganun din sa family mo. Huwag nang umasa pa sa ICC. Gas-gas na yan. Kesyo nasa Makati na raw isang kapakuluyan. Bongbong, ikaw lang ang pag-asa ng mga biktima ni Digong sa war on drugs. Mahigit 30,000 na mabigyan ng hustisya, pero parang walang pag-asa. Bongbong, kasi ubo lang ang matigas sa'yo at mukha mo lang ang matapang. At bukod doon, wala na. Mabuti pa kung hindi mo kayang bigyan ng hustisya ang mga nabiktima ni Digong. Dapat bumaba ka na lang at ipalit si Sara. Ganun din naman malaki ang takot mo sa Duterte, tapos ang boxing. Hindi pwede, mundo. Lalong magkakaleche-leche tayo. Diyan lang yan. Ang problema nga dyan, kanina yung vlog ni Idol Vlogcaster, putres. Parang winalang yata ni parang ginagago ni Martin Romualdez si Bongbong.
Ang gulo, parang bulbul. Putang ina yan. Baya, mapapamura ka talaga eh. Librado Ludovico ulit oh. Hoy, Kibaliw, sinong lulukoyin mo ulol? Ayan ngayon, yumapos ka sa rehas, putik. Huwag mo nang masambit-sambit ang pangalan ng Panginoon, tarantado. Magalit si Garcia. Bilib si Garcia dyan. Wala nga araw siya makakita ng dahilan para i-declare ang no-sense candidate yan. Tayo wait. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ganyan naman ang mga yan sa PDP laban. Mga Duterte, mga yan. Buti nga at lumabas ang baho ng dating administrasyon ni Digong. Dahil dyan sa Quadcom. Kitang-kita naman ebidensya na yan na inilabas ng kamera tapos iimbestigahan pa daw uli. Ano yan? Ayun nga, di ba? Sabi nung si Ben. Yung nakalimutan ko ito yung pangalan nun eh. Yung tao sasalita. Mutang ko. Patatawag daw ulit. At kailangan magbibigay sila statement. Para na may abogado pa kasama para matibay daw yung kawawa naman yung mga pobre. Sabi ko, di ba? Kayong mga nabiktima, putik yan. Sa karsada na, wala kayo, mahihirapan kayo dyan. Para makakuha kayo ng hustisya, dito, klase nito, wala. Di ba sila believe dyan sa Quadcom? Wow ha, ano yan? Pati ba DOJ hawak na din ng mga Duterte? Hay, nako. Shhh. Ang problema, Elizabeth yung mga yan, hindi natin alam yan kung saan talaga yan. Nakita mo naman nung pagkapanapanalo lang, galit na galit si Remulla na hindi kami pauuli namin yung ICC na yan. Di ba? Hindi kami operate. Ang problema, sabi ni Kimo hindi papayag kayo armed forces of the Philippines na magiging si Digong na may involve sa mga ganyan klase ng kaso. Chairman yung namin, leader namin, hindi na magagalit ang forces. Yan si Digong. Hawak niya ang forces, hawak niya police, hawak niya NBI. Diba si Alpau, sabi ni Arlene Stone, sinosobrehan lang ni Kibuloy si Alpau eh. Ang matindi, pati ba naman Iglesia ni Cristo, hawak pa rin nila. Tagi-tagi. Saan tayo? Pupulutin. Yung mga nawang ito kanina, no? Yung mga sila Christian Isguera, Secretary Llamas, Professor Cielo Magno, ba't yan ang mga hindi tumakbo? Very qualified yung mga yan eh. Para maging senador. No? Paano? Alam nila matatalo sila. Dahil nga, tanga ang mga butante. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Tanga ang butante. Eto mga friends, sana hindi naman. Si Atty. Enzo Recto, yung bunyog. Supportahan natin yung bunyog. Meron tayo dito, magte-24,000 na ho tayo. Pati ho yung mga pamilya pa ninyo. Malaki-laki ho matutulong natin sa binyog. Maganda ho ang ni Atty. Enzo, di ba? Pero baka talunin lang ng agimat. Tinalo yata na agimat yan. Ang pantilis. Nanginawang ko. Busy. Ay. Matatawa ka na lang sa mga katangan di ba? Ay, may mga pumapasok kong tanga rito. Oo. Hindi naman ko na. Ni-raise ko na sila agad. Kaya nga ayaw mag-live di ba? At least pag nakita kong tanga, binubura ko na wala ho akong panahon pumatol sa mga tanga. Maski ano pang gawin mo dyan, tanga na nga yan. Wala kang gamutan tanga eh. Tapos papatulan mo pa. Diyan sila kumikita sa pagiging tanga. Nung matino sila, wala silang kita. Nung naging tanga sila, may kita sila. Di ba, Harry Roque? Joke Parox, wala na tayong pag-asa. Hay, nako, ICC.
Pakibilisan naman. Di kaya nayari din yung ICC? Ha? Elizabeth Iscario. Ito naman si Bato. At Alipores ni Digong. Politika lang daw. Politika lang daw yan. Yung pagsampa ng kaso sa kanila. Ano? Alam naman ng buong Pinoy kung ano ang nangyari noon. Kung paano nila pinagpapatay yung mga parang manok. Parang manok lang yung patay nila ang mga war on drugs victim. Tapos, ebidensya pa daw ang kailangan. Yun nga. Kailangan daw mag-gather ng maraming ebidensya. Mutang yung pangalan nun eh. Sinaida Lagio, welcome to the club. Yan ang justice dito sa Pinas. Justice delayed, justice denied. Marami pang galamay si Duterte at maraming pera. Mabuti na lang at na-create ang Quadcom. Diba? Pero problema nga, Sinaida, wala rin yata 105 signature lang, hindi pa makakuha yung Kongreso. Bakit? Sabi nga ni Atty. Enzo, lagay ganun lang, pipirma kami ng ganun-ganun lang. Hindi nabayaran kami, huwag kami pipirma. Siyempre, the price is right. Sinaida ulit, ICC lang pag-asa para makamit ang justice. Ang mga victim, justice denied. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Tara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Rodelia Alpiloro. Hi Sir Rox, bakit ganun sir? Kitang-kita at least ebidensya, bakit sinasabi pa na mas malalim na ebidensya? Di ba sir? O yun nga. Naguguluhan lang ako at gigil ako. Gigil na ako, inis na inis sa mga pinagsasabi nila. Bakit yung mahihirap pag napagbintangang kulong agad? Diyos po na po bahala sa aming inang bayan. Salamat sir. Mga kabosing, ingat po tayong lahat and God bless us po. God bless Rodelia. Yun nga. Malayo kasi ikaw naman Rodelia ka. Mahirayo yung mahirap sa mayaman. Iba spelling. Iba spelling, oo. Tag-inang yan. Jokiano, shout out. Karox, pag nagbago ka ng content, followers mo pa din ako. Legit kakamping, God bless sa atin. Lapit na. Pag dumating yung eleksyon sa Mayo o at ang nanalo, sila Ipe, si Bongo, si Bato, si Kibuloy, tabla-tabla na po tayo. Diba? Maganda yata yung papanggap kang pulubi. Tapos, malarami subscriber yun. Lalakad-lakad ka. May pagkain, mga ganon. Kaya ko yun. Inang yan. Tagi na. Lord. Ewan. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Wala na. Padapa laban na ang dapat itawag sa kanila. Paano nila tutulan ang mga nagdudumilat ng mga ebidensya sa patron nila na si Digongyo at pamilya? Kaso nga, Raul, kulang pa. Kulang pa yung ebidensya, kaya kumukuha pa rin sila ng malalim na ebidensya. Lang yung malalim na malalim. Kaya kalimutan ko yung pangalan niyan eh. Attorney rin yata Raul Villanada. Pero parang laro ito. Dahil pag nakasuhan sila Digongyo sa Pilipinas, malalayo tayo sa issue ng ICC. Ayun nga di ba? At yan ang gusto mangyari ni Digong. Dito niya ako kasuhan, maski na gawin yung life imprisonment niya ako. Federico Mandaco. Ang isang problema dyan, first time na mangyayari ito
kasong crime against humanity. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, parang marami pang kulang yung mga proseso. Paano gagawin ang paglilitis, kaya baka technically mabasura yan. Siyempre, kailangan ng physical evidence. Kaya pag walang gaanong kaalaman ang mga government prosecutor, mawawalan ng saysay dyan. No? Di ba? Yun nga eh. Tsaka hindi ewan ko. Diyos ko. Graft and corruption. Plunder. Wala ba kayo maikaso? Ang daming kaso eh. Maski pa hindi pa lumusot yung crimes against humanity. Tasang tambak ang kaso, pwede isang pakidigong. Di ba? Kung gusto. Halos parehas lang yan eh. Saka si Sara Duterte. Mas grabe lang nga si Digong dahil yun nga, lantad na lantad yung ano niya. Pagpapatay niya, di ba? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, hindi ko alam kung magagaling ba ang mga nasa Quadcom, kung magagaling ba ang nasa Quadcom. O, nagpapakitang gilas lang para lahat sila. Parang lahat sila takot sa mga dutae. Yun din ang kutob ko. David Alin Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Politically motivated daw po kasi. Wala silang masabing paliwanag doon sa nangyayaring EJK noong panahon ni Dutae. Ganyan din ang rason ni Sara Jing at Pulong Dutae sa mga kaso nilang katiwalian. Imbes magpaliwanag po ay idadalhilan na pinupolitika lang sila. Yun ang pinaka the best na ano dun eh. The best na counter attack. Maski na pakita mo muna yung tattoo mo sa likod. Yung iniiba yung usapan. Ayaw pumunta. Ewan, mapapatawag si Pulong sa ng Quadcom di ba? Kasi pag pumunta si Pulong, hindi pwedeng hindi pupunta si si Senator Trillanes eh. Haharapin siya. Kagaya tatay niya, kita mo hinarap. Tsaka pa ulit-ulit, di ba? Bakit hindi nyo kasuhan si Trillanes? Tantambak yung abogado nyo. Duterte. Kasuhan ninyo kung hindi totoo sinasabi ni Trillanes. Ganun lang kasimple, di ba? Kung sinasabi nyo pinupolitika kayo ng Quadcom, kasuhan ninyo yung Quadcom, yung iniimbestiga doon, nag-iimbestiga doon, kasuhan ninyo. Sampahan nyo, libel. Di ba? Tungo ng mga ninyo, palusot. Kimo! Ay, Kimo. Nagiging presidente si Kimo. Utang yan ang araw-araw, gabi-gabi. Mabuti na lang nagkaroon ako na dito ako nilagay ni Lord sa YouTube, no. Hindi, malungkot ako eh. Ngayon, nagiging masaya ako. Erlinda Aquino, ano ba yan? Nasaan yung ICC, kuya? Baka takot din sa ICC kino tayo, buwisit. Di kaya nabayaran din, butang na yan. Di kaya nabigyan din na sobre yung ICC. Okay na ako dyan, paano? Tayo dyan. Lahat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Walang impeach. Walang ICC warrant. Walang kulong. Walang justisya. Pag ganito, takbo ng usapan, uwi na. God bless your family. God bless ka lahat ni ka. Federico Mandacolet, Karox, sa South Korea, kita mo ang pagmamahal ng tao sa bayan nila. Concern sila sa mga political issue. Kaya madaling impeach ang presidente nila. Dito sa atin, napakaraming gumagamit ng social media para kumita. Hindi sila masyadong concerned sa political issue sa ating bansa. Busy sa TV, sa TikTok, sa FB, sa YouTube, sa Reels, online gambling, etc. Mga priority nila ang kumita. Yun nga eh. Diba? Ganun talaga, Federico. David Alin Mendoza ulit. Kupal pala yan si Bongo. Kahit daw po hearsay ay pinapatulan ng Quadcom. Ano ba ginawa nila nung kay Senator De Lima? Di ba puro hearsay lang din ang akusasyon sa kanya? Pero nakakulong pa din. Talagang hindi po natutulog ang ating Diyos. Ipinalalasap sa kanila ang mga ginawa nilang kahayupan sa kapwa nila. Karma ang tawag po dyan. Totoo yan, David. Ted ulit, Ted na naman. Ted.
Baka ang hinahanap na ebidensya ng mga tulonggi. Umpisa pa lang, Ted. Ano ka? Ano? Baka hinahanap na ebidensya ng mga tulonggis na ito para kasuhan si Duterte ang mismong fingerprint. Tangina. Inom muna ako tubig. Okinawa Japan, Ted. Ang fingerprint na sasabi mo. Wala. Ay. No? Mismong fingerprint ni Digong sa lahat ng namatay sa EGK. Kahit na siguro meron wala pa ring mangyayari. Kahit na siguro meron wala pa ring mangyayari. Puro cheche bureche, pangloloko. Pangloloko lang lahat sa taong bayan ang nangyayari. Basta ang pinag-uusapan ay ang pamilya Duterte. Buisit. Nahihitang ulo ni Ted. Rompil, welcome to the club. Di rin ako believe dyan sa sinasabi nila na manggangalap ng ebidensya. Andyan na nga sa harap nila ang ebidensya. Ano pang hinahanap nila? Parang pinatatagal lang nila ang pinag-iikot ang mga tao. Naimbestigahan na sa Quadcom, lumabas na ang mga witness at sandamakmak na ebidensya. Naghahanap pa rin sila. Malala na talaga yan. Rompil, welcome to the club. Ebidensya. Anong putang ina? Ano ba ebidensya? Sabi nga ni Trillanes, sabi ni, anong ebidensya mo na miyembro ng triad si Pulong? Nung Blue Ribbon Committee nito si Gordon, sabi ni Trillanes, ang ebidensya ko, yung tattoo siya sa likod. Nasa katawan niya yung ebidensya na miyembro yan ng triad. Are you willing to, sabi ni Trillanes, para ipakita mo yung likod mo? No way, sabi ni Pulong. Ano ebidensya hinahanap nyo na miyembro ng triad si Pulong? Wala. Tangina. Lorna Bele, shout out sa Roque. Mukhang sarsuela lang yata yung pagkakaso ng Quadcom kay Duterte and cohorts. Magkano kaya? Kayo naman. Don Juan, shout out Sabi ng amon at idol ni Digongyo, see you in hell. Kaya tamang-tama na magkakasama silang lahat sa impyerno. Shout out, Jane Labayna, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Eman Scalonanak, shout out Mission accomplished, mga boss. Diyan mo yung mga apo ko, yan. Tatlong babae. 2 lalaki, 5 na ho apo ko hindi ko sila rito nakatira kaya medyo mga friend, no? Hanggang bukas po muli, mga boss. Magandang hapon po, mga boss. Sana pero baka malabo na ako makapag-vlog mamaya kasi nandiyan sila Lord, kawawang Juan de la Cruz. Ay, nako. Sige na. Merry Christmas, mga friend.